Hi everyone, I am Jamie Estarvera from 12 ABNC and explain the merchandise business in FabM. Complete account cycle for a merchandise business. Step 1 and Step 2. Understanding and journalizing the transaction. For the month of January 2016, the special journals of Aguila are shown below. And dito po sa part na to and yung mga table na yan is given na po siya yung mga transaction. And then, sa sales journal po, sa account receivable, nakadebit po siya. And then, ang total niya po is 1,200. Nakuha po yan doon sa account number. And then, sa sales naman po is nakakredit. And then, ang total niya po is 4,100. Nakuha din po yan sa mga account number na ganito. Yan po yung sa sales. And then sa account receivable. Account receivable po, ito, yung 1, 2. And then dito naman po sa second is cash receipt. Dito po yung cash, sales, account receivable, and sales discount. Sa cash po is 1,000. And then sa sales credit po is 4,100. And then sa account receivable naman po is 1,200. And sa sales discount po is 4,102. Same lang din po ng process na yan. Kung saan po natin siya nakuha. Ayan po yung sa cash is 1,000. Sa account po number po natin sila nakuha. And then, dito na po sa purchase journal is ang nakalagay is ang purchase and then account payable. Sa purchase naman po is 5,100. And then sa account payable naman po is 2,000. And then sa last one po is the cash disbursement. And then meron po, nandito po yung cash, account payable, salaries expense, supplies expense, advertising expense, rental expense, and then purchase discount. Sa cash po is ganun din. 1,000. Sa account payable po, 2,000. And then sa salary expense po, 6,100. And then supplies expense po, 6,150. And then advertising expense is 6,400. And then sa rental expense po is 6,300. And then sa purchase po is 5,102. Proceed po tayo dito sa general journal. And meron po tayong date, account title, reference, debit, and credit. Sa page 1 po siya. And then sa January 2 is may cash and Aguila Capital. Ang cash is naka-debit. Ang Aguila Capital is naka-credit. And then the transportation equipment and cash. Ang transportation equipment is naka-debit. Ang cash is naka-credit. And then dito naman po sa reference is nandito po yung pages. Nakalagay po yung pages ng account number. And then sa step 3 na po tayo. Step 3. Posting the general ledger for the summary of transaction in the special journal. And the general journal, the entries will now be posted in each general ledger account. Dito po sa account cash is meron po tayong 4 na explanation. And then, ito po sila. Kaya po natin nakuha yan is inano po natin siya dito sa information. Basahin muna po natin information and then punta po tayo dito sa mga account.
And then, pag nalagay na po natin ang mga pag nalagay na po natin date, explanation, then yung pages, number of pages, and then yung debit credit, and then yung balance, proceed tayo sa mga susunod na account. And then, ito po yung mga nakuha nating account. Yan po yung mga nakuha nating account. Ang mga account po, una ay yung cash, pangalawa yung account receivable, pangatlo is transportation equipment, and accumulated depreciation, transportation equipment, account payable, Agila Capital, sales discount, purchase discount. And then, proceed po tayo dito sa susunod. Sa account din po ito. So, salaries expense, and then supply expense, and then advertising expense. Yep. And then, ang tatlo po na to is, mamaya po natin sila babalikan. Meron po tayo munang proceed dito. Dito naman po sa step 4 and 5, prepare and adjust the trial balance and preparation of worksheet. The balance is the general ledger for each account. Will be extended to the first two many columns of the worksheet. So step 6 po, prepare adjusting entry, the 5 basic source of adjusting entries. Ito po yun. 1. Depreciation expense. 2. Deferred expense or prepaid expense. 3. Deferred income or unearned income. 4. Accrued expense or accrued liabilities. 5. Accrued income or accrued asset. Dito naman po sa depreciation of transformer equipment purchased on January 2, 2016, monthly of depreciation equal cost minus salvage or residual value. Divide 120 of month. And then ito yan. 150,000 minus 0. Divide 120 is equal to 1,250. And dito natin siya lalagay sa depreciation expense. Dahil depreciation of transportation equipment purchase. Dito natin siya lalagay. Doon pa lang magkakaroon ng transaction dito. And then proceed tayo dito sa unadjusted trial balance. Sa unadjusted trial balance is given na din to. Given na to mga amount. Sorry. Given na din to mga amount dito. Ang ano lang natin dito is etong problem or dito sa problem na to and sa given na to is iintindihin muna natin yung mga nandito na nakalagay. Meron siyang prepaid rent is 5,000 and then rent expense 5,000 din, and the fuel expense is 2,180, and then fuel expense payable is 2,180. Is doon natin i-insert yung amount nila dito sa nakuha natin dito na sa mga given na to. Dito natin ilalagay. And then pag nakita na ay lalagyan natin yung account na transaction dito ng ang fuel and then rent expense kasi nung una natin pinuntahan to wala pa. Doon pa lang natin siya pupuntahan, babalikan natin siya para lagyan natin ng transaction dahil nakuha natin yung transaction dito. Okay, proceed tayo sa step 7, preparation of financial statement.
Unadjusted trial balance and income statement. Sa unadjusted trial balance is kinapi lang natin yung nandito, pero meron tayong mga account na amount na 0 dito, pero dito is meron siyang amount dito. And then proceed tayo dito sa income statement. And then sa income statement is meron tayong income statement is meron tayong merchandise inventory, and then ang merchandise is income statement na din siya. Ito yung mga income statement. Meron sales, discount, purchase discount, salaries, expense, supplies expense, advertising expense, rental expense, depreciation expense, fuel expense. Ang dapat sa mga total niya is magbabalance yung makukuha natin. Ayan, nagbalance sila ng 826,742. Same din dito. And then dito din, same din sila. Ng 530,822. 530,822, same din. And then sa balance sheet na tayo. Sa balance sheet naman is ito yung kailangan natin. Is ito. Andito sa balance sheet yung cash, account receivable, merchandise inventory, transportation equipment, accumulated depreciation, and then account payable, and then accrued expense payable, and Aguila Capital. Ayan po siya. Balance sheet account kasi siya. Ayan. And then ganun din siya. Dapat magbabalance yung kanilang total amount. And then the proper format of income statement and the schedule of cost of goods of Aguila January 26. And then dito sa cost of goods sold naman is dapat meron tayong title, and then yung cost of goods sold, and then for the month of kailan nag-end yung ginawa nating And then sa purchase is may amount siya ng 459,750. And then purchase discount naman is 8,560. Sa goods available for sale naman is sa total po ng purchase and purchase discount is 451,190. And then meron pa tayong merchandise inventory na ending is 438,700. And then total na po natin lahat. Total na po natin lahat ng account ng cost of goods sold is the 12,490. And then dito din po sa income statement is ganun din po. Ito po yung title na income statement for the month of ended of January 30. Andito po yung gross sales and then sales discount. And then makikita po natin sa dulo ang net income po natin na total is 36,942. And then sa step 8, closing the entry of closing journal entry consists of the following. Sa sales naman, meron tayong sales dito sa ating general journal. Dahil meron na tayong nagawang T-account noon, dapat sa T-account natin is babalik tayo ulit sa T-account na ginawa natin din. Dapat ang maging total niya ngayon is 0. Dahil mag-end na tayo ng magko-closing entry na tayo. And then sa income summary din is proceed ka lang ulit doon. Punta ka ulit sa T account, and then yung amount, and then
dapat mag-zero yung total ng amount para masabi natin closing entry na siya. And then sa merchandise, ganun din. And then sa income summary, dapat mag-zero lahat ng closing entry natin. And then, done.